Ang higanteng konstruksyon na EEI Corporation ay nakakuha ng isang 15.75 billion pesos na kontrata mula sa Department of Public Works and Highways, DPWH, upang magdisenyo at magtayo ng Philippine International Exhibition Center, PIER, sa Pasay Harbor City. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang higanteng konstruksyon na EEI Corporation ay nagpak ng isang 15.75 bilyong pesos, kontrata upang magdisenyo at magtayo ng Philippine International Exhibition Center, PIER, sa bagong na-reclaim na isla sa Manila Bay. Sinabi ni EEI sa isang stock exchange filing na natanggap nito ang paunawa ng award mula sa Department of Public Works and Highways, DPWH, para sa disenyo at pagbuo ng PIC Phase 1. Sinabi ng kumpanya na ang Phase 1 ng proyekto ay isasama ang detalyadong engineering at disenyo, pundasyon pati na rin ang mga gawa sa arkitektura at istruktura ng PIER. Ang Philippine International Exhibition Center ay isang napakalaking proyekto na naghanda upang makagawa ng isang makabuluhang kontribusyon sa ekonomiya. Ito ay nagmamarka ng isang pivotal milestone para sa ating lahat sa EEI, at kami ay pinarangalan at nasasabik na suportahan ng gobyerno sa pagdala ng pananaw na ito sa buhay. Ang proyekto ay isang inisyatibo sa infrastruktura ng flagship na matatagpuan sa 265-hectare Pasay Harbor City, isang pinagsamang proyekto ng pakikipagsapalaran sa lokal na pamahalaan ng Pasay, Udeno Corporation ng negosyanteng si Dennis Oy at Alticon Builders. Sinabi ni EEI na ang proyekto, na inisip na maglingkod bilang isang pangunahing lugar para sa mga internasyonal na ekshibisyon at kumbensyon, ay magsusulong ng pag-unlad ng kalakalan at pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa pamamagitan ng isang gross exhibition area na 269,000 square meters, nakatakdang maging pinakamalaking exhibition at center sa Timog Silangang Asya. Bilang isa sa mga nangungunang kumpanya ng konstruksyon ng bansa, ang EEI ay may maraming mga proyekto sa infrastruktura ng mega sa pipeline, kabilang ang mga big-ticket railway project. Noong nakaraang Marso, inihayag ng EEI ang isang pagbabago sa pagmamay-ari kasunod ng isang pamamahala ng pamamahala ni Antonio. Ang Pasay Harbor City Reclamation Project, partikular na ang 265-hektaryang Pasay, ay sumusulong sa pag-unlad ng dalawang isla na idinisenyo para sa mixed use ng komersyal, tirahan, at libangan. Patuloy ang mga aktibidad ng dredging at reclamation na may layunin na makumpleto ang mga paalang na development sa 2028, nilalayo ng proyekto na pagsamahin sa mga plano sa transportasyon ng gobyerno, kabilang ang mga koneksyon sa NAIA Expressway, Rojas Boulevard, at Cavitex. Ang proyekto ng Pasay 265 ay nagsasangkot ng pag-reclaim ng 265 hektarya ng lupa upang lumikha ng dalawang isla, isang 210 hektarya at ang iba pang 55 hektarya, kasama ang baybayin ng Maynila Bay. Idea ng proyekto ang isang mixed-use commercial building, commercial, recreational sites, theme parks, nature walks, water parks, hotels, office towers, and residential buildings. Ang proyekto ay idinisenyo upang kumonekta sa umiiral at hinaharap na mga network ng transportasyon, kabilang ang NAIA Expressway, Rojas Boulevard, Cavitex, at iba pang mga nakaplanong routes. Isinasama ng proyekto ang blue and green infrastructure tulad ng mga parke, kagubatan, at mga corridors ng bakawan, upang mabawasan ang epekto sa kapaligiran. Ang Philippine Reclamation Authority,
PRA, ay may pagbabahagi ng lupa sa proyekto, na may 138.6 hektarya na inilalaan para sa paggamit ng gobyerno, kabilang ang 73 hektarya para sa mga road and open spaces. Ang Pasay City ay makakatanggap din ng isang 30.24 hektaryang lupa na pagbabahagi. Nagsimula ang dredging noong September 2021, at noong December 2022, mga 86.13 hektarya ang na-reclaim. Ang mga pahalang na pag-unlad ay na-target para sa pagkumpleto sa 2028. Inaasahan ng proyekto na makabuo ng aktibidad sa pang-ekonomiya, trabaho, at kita para sa Pasay City at sa mga nakapalibot na mga lugar. Ang Pasay ay isang mainam na lokasyon para sa mga bagong infrastruktura, sa kabila ng pagiging isa sa pinakamaliit na mga lungsod sa Metro Manila sa mga tuntunin ng lugar ng lupa. Ang potensyal nito para sa pagpapalawak ay namamalagi sa mga proyekto sa pag-reclaim ng dagat sa malawak na mga lugar ng baybayin. Sa iba pang mga sentro ng lungsod sa Maynila na nalandlocked at hindi mapalawak, ang Pasay ay isa sa ilang mga lungsod na maaaring masiyahan ang demand para sa mabilis na komersyal at tirahan na paglago. Ang Pasay 265 ay magtatayo ng 7 natatanging distrito, ang Gateway, Channel East, Channel West, Central Park, North Dock, South Shore at West Wharf. Ang bawat lugar ay tinukoy ayon sa orientation ng bawat baybayin.